Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain yung lahat. At sumaiyo rin. Mga ginigiliw kong kapatid, 40 araw na ang nakalipas, buhat ng ating ipagdiwang ang maligayang Pasko ng pagsilang ng Panginoon. Ngayon naman, ang dakilang araw ng pagdadala kay Jesus sa templo, sa hayagang pagtupad sa utos ng Diyos na itinadhana ni Moises. Ang totoong naganap ay ang pakikipagtagpo ng Mesiyas sa mga nananabik na tao para sa kaniyang pagdating. Sa pag-akit ng Espiritu Santo, ang mga banal na matatanda ay naparoon sa templo. Sa tulong ng tanglaw ng Espiritu Santo, kanilang nakilala ang Panginoon at masaya nilang tinanggap siya. Kaya naman tayo ngayon naririto at nagtitipon bilang tugon sa pag-akit ng Espiritu Santo. Tayo'y magprosesyon patungo sa tahanan ng Diyos bilang pagsalubong sa Mesiyas. Makaharap at makilala nawa natin siya ngayon sa pagsasalo sa pinaghati-hating tinapay hanggang sa kaniyang maningning na pagpapakita. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng kaliwanagan, ang liwanag na tatanglaw sa lahat ng mga bansa ay iyong ipinakita ngayon sa banal na si Simeon. Gawin mong banal at basbasan ang mga kandilang ito na hawak-hawak ng mga bumubuo ng iyong sambayanan. Sa aming pagdadala nito, kami naway marapatin mong umawit ng pagpupuri para sambahin ang ngalan mo. Sa aming paglakad sa landas ng iyong kabutihan, kami naway loobin mong sumapit sa hindi magmamaliw mong liwanag. Si Hesukristo na aming Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Halina tayo'y lumakad, sa Panginoon ay humarap, kapayapaan niya at galak ay taglayin nating lahat. Sumamba at magpasalamat. Si Jesucristo ang ilaw na sa lahat ay tatanglaw, nagbibigay karangalan sa unang bayang hinirang ng poon nating may kapal. Jesucristo ang ilaw na sa lahat ay tatanglaw, nagbibigay karangalan sa unang bayang hirap na buo nating may kapal.
in excelsis Deo. Maaari na po nating patayin ang mga dingas ng ating kandila. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iniluluhog namin sa iyong dakilang kamahalan na katulad ng iyong anak
na naging hindi naiiba sa mga tao at ngayoy dinala sa iyong banal na templo. Kami rin naway maging dalisay at marapat dalhin sa banal na tahanan mo sa pagtitipong ito sa pamamagitan ni Jesucristo, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakiyas. Ito ang sinasabi ng Panginoong Diyos. Ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko, at ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay ninyong sugo at ipahahayag ang aking tipan. Ngunit sino ang makatatagal pagdating ng araw na iyon? Sino ang makahaharap pag siya'y napakita na? Siya'y parang apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang matapang na sabon. Darating siya para humatol at dadalisayin niya ang mga saserdote tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. Sa gayon, magiging karapat-dapat silang maghandog sa Panginoon, at ang mga handog na dadalhin ng mga taga-Huda at Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa Kanya tulad ng dati. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos. Ang dakilang hari ay doon papasok. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Ang dakilang haring ito ay sino ba? Siya ang poon, dakilang talaga. Saan man labanan, tagumpay ay Kanya. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos. Ang dakilang hari ay doon papasok. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Ang dakilang hari, sino bang talaga? Makapangyarihang Diyos at hari siya. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreyo. Yamang ang mga anak na tinuturing ng Diyos ay tao, naging tao rin si Jesus tulad nila, may laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kaniyang kamatayan ay maigupo niya ang diablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Sa gayon, pinalaya niya ang lahat ng naging alipin habang panahon dahil sa kanilang takot sa kamatayan. Hindi ang mga anghel ang kaniyang tinutulungan, kundi ang lahi ni Abraham. Kaya't kinailangang matulad siya sa kaniyang mga kapatid sa lahat ng paraan. Sa gayon, siya'y naging isang dakilang saserdote, mahabagin at tapat, naglilingkod sa Diyos at naghahandog ng hain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ng tao. Sapagkat siya may tinukso at nagbata, kaya ngayon matutulungan niya ang mga tinutukso. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat.
sa lahat ng bansa. Liwanag na nagmumula sa bayan mong di nakila. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating ang araw ng paglilinis sa kanila ayon sa kautusan ni Moises, si Jesus ay dinala ng kaniyang mga magulang sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon, sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon at naghandog sila ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon, mag-asawang bato-bato o dalawang inakay na kalapati. May isang taon noon sa Jerusalem. Ang pangalay Simeon, matapat at malapit sa Diyos. Ang lalaking ito at naghihintay sa katubusan ng Israel. Sumasa kanya ang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo at nang dalhin doon ng kaniyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang hinihingi ng kautusan. Siya ay kinalong ni Simeon. Ito'y nagpuri sa Diyos na ang wika, "Kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin ayon sa iyong pangako. Yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hintil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang atin pong kapistahan sa araw na ito ay ang pagdadala kay Jesus Nazareno sa Templo ng Jerusalem o mas kilala sa kapistahan ng Candelaria. At kung inyo pong mapapansin, ito ay naganap 40 araw pagkatapos ng pagdiriwang ng kaniyang pagsilang o araw ng Pasko. Ang Candelaria po ay isang seremonya ng paglilinis o in English, tinatawag itong purification. Matapos manganak ang isang ina. Batay sa kautusan ng Diyos na itinakda ni Moises sa mga Hudyo, sinasabing hindi malinis
ang isang babae na nagsilang ng sanggol. May naniniwala noon na ang isang ina matapos manganak ay hindi maaaring magpakita sa publiko o sa mga tao. Hindi rin siya maaaring humipo ng anumang bagay sa paniniwalang itinalaga sa Panginoon. Kaya naman, pagsapit ng ika-40 araw, naghahandog ang isang ina ng isang kordero, ng tupa o kalapati sa pintuan ng templo. At pagmasdan ninyong mabuti, kahit alam ni na San Jose at Birheng Maria na ang sanggol sa kanyang sinapupunan ay anak ng Diyos at tagapagligtas, sila pa rin ay sumailalim sa kautosang ito na nilagda ni Moises. Ito po ay napakagandang palatandaan ng kanilang kababaang loob at pagpapakumbaba. At dito, masasabi natin na hindi sinugo si Jesus Nazareno upang buwagin ang mga batas ng Diyos, kung hindi mas lalo itong pagtibayin. Dahil si Jesus Nazareno mismo napasailalim ng batas ng tao. Kaya si Jesus hindi nanira ng anumang batas na noon ay mayroon na nung panahon ni Moises. Subalit, mas lalo niya itong pinagtibay. Sa atin namang ebanghelyo, narinig natin na may isang lalaki na ang pangalan ay Simeon. Siya ay isang matapat at malapit sa Diyos. At alam ninyo, sa kauna-unahang pagkakataon, natagpuan ni Simeon si Jesus Nazareno. Sa kaniyang pagkamangha, natagpuan niya ang Mesiyas na ipinangako ng Espiritu bago siya pumanaw o mamatay. Marahil matagal niyang hinintay at inasam na makita si Jesus. Para kay Simon, si Kristo ang kaganapan ng kaniyang buhay. Para sa kaniya, si Jesus ang kahulugan ng kaniyang pangarap at mithiin sa buhay. Nakita niya ang tunay na liwanag kay Jesus Nazareno, ang tunay na Mesiyas na magpapalaya sa kaniyang pagkaalipin sa kasalanan at kasamaan. Sa paniniwalang Kristiyano, ang liwanag ng kandila ay sumasagisag kay Kristo na liwanag ng buong mundo. At sa buhay po nating mga Pilipino, ang mga kandila ay isang napakahalagang gamit sa iba't ibang pagdiriwang at pagkakataon. Kaya naman, napakaklarado na ang pagdating ni Jesus Nazareno sa ating mundo, siya ang magbibigay sa atin ng ibayong liwanag at tiyak na pag-asa. At ang kaniyang kabutihan ay ipapamalas niya sa pamamagitan ng kaniyang awa at pag-ibig. Siya po ang pinakadakilang liwanag. Si Jesus Nazareno ang pinagmumulan ng lahat ng mga liwanag. Kaya palakpakan natin ng pinakamalakas ang ating pinakamamahal na Nuestro Padre, ang liwanag ng ating buhay, ang liwanag ng buong Pilipinas, ang liwanag ng buong mundo. Kaya naman po, kung inyong mapapansin, sa pagdating ni Jesus Nazareno, naranasan nating lahat
ang kabutihan at kagandahang loob ng Diyos. Sa kaniyang pagdating sa lupa, hatid niya ang kagalingan at kaligtasan ng mga tao. Dahil kay Jesus Nazareno, nakakita ang mga bulag, nakapaglakad ang mga pilay, gumaling pati mga ketongin, nakarinig ang mga bingi, muling nabuhay ang mga patay, at ipinangaral sa mga dukha ang mabuting balita ng pag-asa at kaligtasan. Ito po ang ibig sabihin ng pagiging liwanag. Laging naghahanda laging gumagawa at naghahangad ng kabutihan ng iba. Laging kumikilos ng may pagmamalasakit at pagmamahal. Uulitin ko po, sa isang taong nagliliwanag, siya ay nagbubuhos ng kabutihan at pagmamahal. Uulitin ko, sa isang taong nagliliwanag, siya ay nagbubuhos ng kabutihan at pagmamahal. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ngayong araw na ito ay isang napakagandang paanyaya sa atin na sa pamamagitan ng ating pagdidibusyon at pananampalataya, magliwanag din sana ang ating mga buhay. Bato-bato sa langit ang tatamaan, huwag magagalit. Marami po sa atin, imbis na maging liwanag, nagiging dilim para sa iba. May mga pagkakataon kasi na imbis maging instrumento tayo ng kapayapaan, tayo pa mismo ang nagiging mitya ng iba't ibang kaguluhan. Imbis na maging daan tayo sa pagpapatawad, tayo pa mismo ang nagmamataas at ayaw magpatawad. Imbis na tayo ay nagpapakumbaba, ang pinaiiral pa natin ay ang ating mga pride. Imbis na maging masaya tayo sa tagumpay ng ating kapwa at kapatid, tayo pa mismo minsan ang pinagmumulan ng sari-saring pagkainggit. Imbis na magbigay, ipinagdadamot pa ang kakaunting mayroon tayo at nagiging makasarili. Imbis na ibuhos ang pagtulong sa simbahan, nagdududa at nag-aalinlangan pa tayo kung minsan. Naway magningning tayo sa kabutihan at pag-ibig gaya ng ating pinakamamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno, sa pamamagitan ng paggawa natin ng mabuti sa ating kapwa at sa pamamagitan ng pag-ibig natin sa Diyos at sa kapwa. Tunay ngang masasalamin sa ating mga mukha ang liwanag na dulot ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Magsitayo ang lahat. Ipahayag po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao, siya lalang na Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang maikatlong araw na buhay na mag-uli,
umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at puhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, ilapit natin ang ating mga panalangin sa Ama na nag-alay ng kaniyang bugtong na anak bilang ilaw at gabay natin. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Pangalagaan nawang mabuti ng mga pinuno ng ating simbahan ang banal na tradisyon ng ating pananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Makapaglingkod nawa ang mga pinuno ng ating pamayanan ng may pag-aalay ng sarili, magpahayag at kumilos sa ngalan ng katotohanan at maging saksi sa pag-ibig ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Maging matatag nawa tayo sa ating paglalakbay tungkol sa kabanalan na siyang kalooban ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tanggapin nawa sa kanilang kaharian ang mga nahimlay nating mga kapatid at mapatawad nawa sila sa kanilang mga kasalanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Gayon din ang mga intensyon na inalay sa ating misa sa araw na ito at isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Isama po natin sa ating mga panalangin ang mga kapatid at kadiboto natin na nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito. Ang mga mag-asawang nagdiriwang ng anibersaryo ng kanilang mga kasal. Ang mga kaibigan at kamag-anak natin na may sakit at may malubhang karamdaman. Gayon din ang mga pamilyang nagugutom at walang makain. Naway ingatan, patnubayan, at basbasan silang lagi ni Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ama, nagkatawang tao ang iyong anak upang gabayan kami. Iniluluhog namin sa iyo ang aming mga kahilingan at humihingi kami ng paggabay mo para matupad namin ang iyong kalooban. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat.
Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, naway maging kalugod-lugod sa iyo ang paghahain ito ng inyong nagagalak na sambayanan. Niloob mong para sa ikabubuhay ng sanlibutan ay maihandog ang tupang maamo at walang bahid dungis. Si Jesucristo na iyong anak at aming Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayoy dinala sa iyong templo, ang anak mong dati nang hindi iba sa iyo. Siya ang nagbibigay karangalan sa Israel na iyong bayan. Siya ang ipinahayag ng Espiritu Santo bilang liwanag na tatanglaw sa lahat ng tao. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin."
Magsitayo ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. sa piling niya.
Announcement. Mga kadeboto, mabibili pa rin po sa ating Parish Finance Office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion, at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Mga paalaala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tangi sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagtanggap namin ng pakikinabang, naway mapasa aming lubusan ang iyong kagandahang loob na kinamtang ganap ni Simeon noong matupad ang kaniyang inaasam na wag munang mamatay hanggang hindi nakikita ang Mesiyas. Marapatin mo ring aming makamtan ang walang maliw na buhay sa pagtahak namin sa landas ng pakikipagtagpo sa aming Panginoong Hesukristo, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen, mga panyo at mga dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Para mo
para